So ito na nga mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao Province of China ni Digong ang Davao City. 'Di ba? So ngayon mga kababayan, gusto ko lang pong i-share sa inyo mga kababayan itong pangyayari ngayon na kung saan nga good news po ito. Lahat po ng balita natin dito, good news. Wala po itong fake news, wala po itong tawag dito gawa-gawang kwento. Na which is ito po totoo. Nakita nyo naman po sa ating screen, nakasama po ni Pangulong Bongbong Marcos ang president ng National Trade World Trade. Taga World Trade po yan, organization. Actually, World Trade Organization president po yan. Ang kasama ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Hindi po binalita sa TV ito. Tayo pa po ang nagbabalita. So ngayon mga kababayan, sino nga po ba ito? Isang tao na bumisita kay Pangulong Bongbong Marcos sa Pilipinas, ang World Trade Organization President. So ito po, meron po itong artikulo na kung saan ito po'y pinost ng Malacanang. At isi-share ko lang po sa inyo. Ito po nakalagay dito, it was a pleasure to welcome World Trade Organization or WTO Director General, Dr. Nguzi Okonjo Iweala to Malacanang. We had a meaningful discussion about how the Philippines can strengthen trade partnerships and continue driving economic growth. Her visit underscores the importance of the working together to create fair and balanced trade opportunities for all. As the Philippines continues to recover and grow in a challenging global environment, we remain committed to building stronger connection with our global partners to ensure that the benefits of trade reach more Filipinos. So ngayon mga kababayan, sino po ba yan siya? Siya po ay ito po siya. Ayan, nakikita nyo naman po dyan. Ayan, siya po si director ng World Trade Organization. Nakasama po ni Pangulong Bongbong Marcos. So, actually mga kababayan, magandang balita po ito. Bakit? Sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, napakaraming mga investor, napakaraming mga diplomat, napakaraming mga prime minister, mga prince, 'di ba, mga hari, mga prinsipe, mga reyna, mga prinsesa na bumibisita sa Malacanang at nakikipag-invest or nag-i-invest ng kanilang mga produkto, ng kanilang mga negosyo para sa ikakaunlad ng Pilipinas. So ibig sabihin, kung pangit ang ating bansa, hindi po papasok ang Director General or parang president na siya sa World Trade Organization sa Pilipinas kung ang Pilipinas ay hindi match sa kanilang tinitignan na lugar na para mag-invest, 'di ba, or mag-trade ng kanilang mga produkto. Sa totoo lang mga kababayan, ang kaibahan po ni Digong noon at ni BBM ngayon, si Digong po kasi noon kung naalala ninyo, si Digong nung bumisita ang mga diplomat. Ibig sabihin ng mga diplomat, yung mga panauhin sa iba't ibang bansa, nandiyan na yung Prime Minister, Secretary of States, nandiyan na yung mga senators, nandiyan na yung mga mayors sa iba't ibang bansa. So, ang ginawa ni Duterte at that time, pinalayas niya. Kung naalala nyo, yung mga diplomat, pinalayas niya sa Malacanang kasama yung mga Amerikanong reporter, mga European, mga British, mga German, pinalayas niya lahat. At sinabihan pa nga niya si Barack Obama, you son of a bitch, you go to hell. So wala kayong karapatan to enter my country because this is my country. So ang sabi ni Digong noon, kung naalala nyo noon, pinapalayas niya. Kung naalala nyo, di ba? Pero ngayon, tignan nyo, kung ang ekonomiya ng Pilipinas ay bumagsak, bakit napakarami na ultimo ang Director General ng World Trade Organization ay pumunta sa Malacanang? So ano nga ba ang pinag-uusapan ni Pangulong Bongbong Marcos at nito ni Director, General Director ng World Trade Organization or WTO? So malamang sa malamang ay ito yung mga businesses kung paano palaguin ang ekonomiya, paano paunlarin ang bansang Pilipinas. So klarong-klaro naman po mga kababayan na malaki po ang pinagkaiba ni Pangulong Bongbong Marcos at pinagkaiba nitong dating presidenteng Duterte. Si Duterte noon,
pinagmumura ang media, pinalayas ang mga kasundaluhan, pinasara ang Subic, pinasara ang Zambales kasi daw ang Amerika ginagawa daw training ground ang Pilipinas. Oo, so ganyan-ganyan, pinapain lang daw ang mga Pilipino pagdating ng gera-gera, ang mga Pilipino ang gigera, ang mga Amerikano nanonood lang, parang ganun-ganun daw. Oo, so pinalayas niya lahat. Kung naalala nyo, pinagmumura niya. Lumayas kayo dito, pati ang Santo Papa, pinagmumura niya. Pati ang Panginoon, minura niya. So malaki po ang kaibahan ni Duterte at ni Pangulong Bongbong Marcos noon. So ngayon mga kababayan, kung gusto niyo naman ng katunayan, nga totoo ba ang sinasabi natin, ipakita ko po sa inyo kung paano po pinalayas ng dating Pangulong Digong, no? Yung tawag dito, mga diplomat sa ating bansa. Ipakita natin dito para hindi tayo masabihang fake news. Ito po yun mga kababayan ha. Duterte pinalayas ang mga diplomat sa Pilipinas. Ayan. Ito yon. Kung naalala nyo po. Yung election, I made a comment, a narration of an actual event which happened in Davao, and which was covered by all media outlets there. Tapos, the ambassador said something not very nice. You are not supposed to do that. Because in an election of another country, you should be careful with your mouth. I reacted into it, and it started to go out of control until they threatened me with imprisonment kasi human rights violation. And most of all, bakit ako nagmura? Just to show na bastos rin ako. Alam mo, so ito pa. Ito din, ginawa ni Digong. there are a lot of you so much about extrajudicial killing, then connect it with Obama. No, I do not want to pick a quarrel with Obama, but certainly I would not appear to be beholden to anybody. I only am answerable again to the Filipino people who elected me as president. Period. Nobody but nobody should interfere. This is an independent country. Nobody has the right to lecture on me. God, do not do it. Kababuyan tayo doon. Ginawa mo sa akin yan. I do not accept that proposition that anybody is superior than me. We're supposed to be equal there. My country might be small, hardly keeping up with the economic problems, but I will not allow myself insult to him. I do not respond to anybody but to the people of the Republic of the ng Moro. How many? I am a president of a sovereign state, and we have law. Who is it to confront me? As a matter of fact, he has too many. America has one too many to answer for the misdeeds in this country. Hanggang ngayon, hindi pa tayo nakatigil ng apology niyan. I am a president of a sovereign state, and we have long ceased to be a colony. I do not have any master except the Filipino people. Nobody but nobody. You must be respectful. Do not just throw away questions and statements. Mumurahin kita dyan sa forum na yan. Everybody has a terrible record of extrajudicial killing. We make an issue about fighting crime. So yun po ang rason na kung saan pinagmumura po ni Duterte si Barack Obama at iba pa na mga diplomat members, mga prime ministers, mga secretary of states at kung ano-ano pa na mga foreigner.
Kaya yun po ang rason na itong katulad dito sa Director General ng World Trade Organization ay hindi pumunta at ngayon lang pumunta kasi alam nila na malinis ang Pilipinas at hindi katulad noon kay Duterte na lahat ng mga Amerikano, mga reporter, pinagmumura, pinapalayas, pati mga presidente ng Amerika si Barack Obama, minura, bakit daw nangingialam si Barack ng ganito ganyan, ganun ganyan. So, isa din po yun sa rason na kung bakit si Duterte ay hindi po siya welcome sa Europe, sa Amerika at sa iba pang bansa. At pili lang, no, selected country lang ang tumatanggap kay Duterte na kung saan yun po yung mga diktador na presidente katulad ni Barack Obama, ni Vladimir Putin, di ba? At ni Xi Jinping, North Korea. Yun lang ang mga bansa na tumatanggap sa kanya kasi pare-pareho sila, mga diktador. So yun lamang po mga kababayan, good news po ito. Ang kaibahan ni Bongbong Marcos, mga negosyante, mga diplomat at mga iba't ibang panuuhin sa ibang bansa bumibisita sa kanya. Si Duterte pinapalayas at pinagmumura. Yun po ang kaibahan. So yun lang. Kaya po ang laki po ng utang ng Pilipinas na iniwan ni Digong. Bakit? Walang pumapasok na investor, puro lang siya utang. Walang mga investor pumasok, takot. Oo. So yun lang, maraming salamat mga kababayan. Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China ni Digong ang Davao City. Maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.